Samantala, sa inaasahang pinaagang halalan sa Canada, maraming Pilipino sa bansa ang hindi pa nakakaboto sa federal election. Paano nga ba magkaroon ng boses sa politika kahit hindi pa Canadian citizen? Sa report ni Teresa Barrera. Kung kayo naman ay permanent resident at sinasabi ninyo na, hindi pa ako pwedeng bumoto. Teka lang, pwede po tayong mag-contribute ng donations, political donations ng mga political party kung sinong gusto nating suportahan. Napakalaki po ng impact nito. Mga edad 18 pataas at Canadian citizens lamang ang pwedeng bumoto sa federal election sa Canada. Gayunpaman, mahalaga raw na alamin ng non-citizens ang mga pangyayari sa bansa at suportahan ang mga partidong pinakasumasalamin sa mga paniniwala nila. Ayon sa isang Pilipinong temporary foreign worker, kahit hindi pa siya nakakaboto sa Canada, nagvo-volunteer daw siya sa events na mahalaga sa komunidad. Lumalaki na ang Filipino community and I think it's good na maganda na meron tayong representasyon na nasa gobyerno ng Canada. So, kahit hindi pa ako permanent resident dito, tumutulong ako sa community, tinutulungan ko yung mga events. Aniya maraming issue raw ang kailangan harapin at tugunan ng gobyerno. Hindi lang para sa mga citizen, kundi para sa lahat ng mga naninirahan sa bansa. Canada is expensive in a lot of ways. That's number one. Housing should be for everyone, but the thing is, it's getting out of control. It's too expensive. There's not enough jobs for Canadians. Ang immigration lawyer na si Dangzalan idiniin ang importansya sa pagsuporta sa mga kandidatong nakikinig sa mga isyung mahalaga sa komunidad, kahit citizen man o hindi. Ang bawat kontribusyon ng isang mamamayan o isang permanent resident sa elections ay napakalaking bagay dahil tutulong ito sa kampanya ng inyong kandidato sa eleksyon. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.